for Christ 1990. And yung ministry na yung family ministry nag-start po 1993. Pero during the time of 1990, meron na pong tinatawag na young adult, kaya YA yun eh, young adult. So later on, ididikit dun sa pangalan ng Youth Couples for Christ, which is the Youth for Christ. And nung mga 1993 na yan, kasama ko na yan. Yan, the Pagtanita brothers and siblings, no? Sila, ayan, nandyan at yung bulso. Yan po. Sino pa ba ikadamay ko? Si Tito, Tito Gre. Ayan ang little drummer boy pa dati yan. Ayan, sino pa ba? Ay, yung mga tito ko na lang dito. Yan, Tito, Pakaigi. Yan, yung mga minamanuhan ko noon. And the rest. Ayan, so ang dami po namin naging member dito. Ayan, so, since then up to now, still, happy to serve God, no? Talagang nag-uumapaw pa rin yung aking kasiyahan to serve God, no? By accepting any service na ibinigay po sa akin. And maybe nakatulong po itong foundation, no, as being a Christian in my day-to-day living, no, lalo na po dito sa Couples for Christ. Kaya nga po, ano po ba ito? GMT, General Membership Teaching. Ayun po. So, lahatan. So, bilang bilang Couples for Christ, ay tayo po ay ninanais, no? At tayo po ay hinuhubog para dun sa isang tao na sumusunod, no, sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan. So, ito pong mga pinag-aralan natin, simula Talk 1 hanggang Talk 12, lahat po ito, no, ay dapat nating isabuhay bilang mga miyembro ng Couples for Christ. Member ka man, lalo na pagka-leaders. Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay may bilang Top 11, which is faithfulness and order, at yung Top 12, unity team, in Christ. Unity team. sorry. Unity in Christ. Ayan. So, napaka-eksi lang po niya. Ayan. So, pag sinabi po natin faithfulness, ito po yung yung pagiging tapat natin, no? Sa ating Panginoon, sa ating kapwa, etc. Ayan. At yung order, no, kailangan magkaroon, lagi magkasama yung faithfulness at yung kaayusan, no, para magpatuloy tayo. And of course, yung pinanghahawakan nating pundasyon, kailangan we are united to Christ and our faith is rooted in Christ. Kasi kapag hindi tayo rooted in Christ, maaaring mawala tayo, no? Maaaring tumigil tayo. But ako, personally, I would say na I am, praise God, because I am rooted, no, my faith in Christ. Yan. So, yan, huli pa yung ko. As Christian, ought to be like a rock. Yan, bilang mga Kristiyano, ay tayo daw dapat ay maging bato. One who can be counted on, one whose word is reliable. Yan. So, bilang mga Kristiyano, dapat meron tayong totoong salita. Pag sinabi natin atin ako, no matter what, di ba? And I thank God, I honor you, brothers and sisters, ang dami nyo. Ayan, palakpakan naman po natin ating mga sarili. Ayan. Kasi it is God, no, who fixed our schedule. Kaya po tayo
ay nandito. And praise God kasi nagkaroon tayo ng way to hear the voice of our God. Ayan. Kaya nga sabi natin, ito yung mga kasabihan ng araw akin ako bro, itaga mo pa sa bato. Ayan. So dapat meron tayong mga conviction na kapag sinabi natin atin ako, magkukumit ako. Amen. So, a faithful servant, sabi nga, marami tayong mga konteksto rito, no, na nagpapatunay na kagalakan ng ating Panginoon patungkol sa pagiging tapat natin, no, sa Santa Iglesia. Alam niyo ba, pagka sinabi nating faithfulness, isang napakagandang halimbawa po nito, yung pakikipag, yung ating kasal, no, sa ating mga asawa. Bakit po? Kasi, natutuwa lang ako kasi marami akong nalalike dito sa mga TikTok Ngayon nakikita mo ng personal. Oo, heart ko lang sa sa TikTok ngayon, katapat ko na, ang ganda pala talaga. Okay, so yung faithfulness, para daw po itong pagpapakasal natin sa ating mga asawa. So kung paano tayo faithful sa ating asawa, ganun din yung faithfulness natin sa ating Panginoon. So, nung tayo ay inasal, tinalikuran natin lahat, at tayo ay tumalima, no, sa ating asawa. Binuhos na natin yung ating sarili sa ating mga asawa. So, yun po isang napakagandang halimbawa ng faithfulness. At totoo naman po, kapag tayo po ay tumugon sa tawag ng ating Panginoon, tayo ay nakikipag-isa. Ayan. So, ibig sabihin ng nakikipag-isa, di ba, pag kinakasal, nakikipag-isang dibdib. So, tayo rin nakikipag-isang dibdib sa ating Panginoon. So, meaning, lahat tayo ay ikinasal, no, sa Santa Iglesia Katolika. Parang yung mga pare, yung kanilang ordination, kinakasal sila nun. So, dahil kinasal sila, nagkakaroon sila ng commitment at covenant sa ating Panginoon. At ganoon din tayo, no? Tayo ay nakikipag-isa sa ating Panginoon, kung kaya dapat tayong maging faithful kasi God is faithful to us. Amen. At sabi sa Mateo 24, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba? Iba bang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang alipin iyon kapag dinatnan siya tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. So, minsan, di ba, minsan tayo, minsan, totoo naman, masipag tayo, nag-work tayo. Katulad na lang yung guard doon sa Novaville sa amin, mabait yun talagang, attentive siya. Kaso nga lang, napalitan siya, kasi nung time na dumaan yung presidente, tulog siya. Iya. Sabi niya, doon lang ako nakatulog Pero hindi dapat gano'n. Dapat lumalang yung antok mo para anytime na darating yung boss, gising ka. And pag ginawa mo yun, nangyari sa atin yun, sabi ng Panginoon, karapat dapat tayong pamahalaan ng mas malaking bagay. Amen. Ayan. So sabi rin sa Mateo 25, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. So hindi ko na po yung lagay dyan dahil masyadong mahaba. Ano po yun? Ito po yung mga binigyan niya na talento. Yung isa, 10,000, yung isa, 5,000, at yung isa, 1,000. So sabi niya, ito bibigay ko sa inyo, no? Pakitain ninyo, no?
At babalik ako, hihingi ko yan sa inyo, no? Pati yung tubo. Nung bumalik siya, after a year, bumalik siya, pumunta yung binigyan niya ng 10,000. So sabi niya, Panginoon, ito na po yung 10,000 na binigay ninyo sa akin, plus another 10,000 na tubo. Kinita ako doon sa binigay mo sa akin. So sabi ng Panginoon, good, no? Very good. Mapagkakatiwala ang alipin, no? Dahil pinagkatiwalaan ka ng malaking maliit na bagay, nagkakatiwalaan ka ng mas malaki. Ayan. So, pinapasok siya. And then, dumating na naman yung isang tao na binigyan ng 5,000 at sabi niya, Panginoon, ito na po yung 5,000. Ayan. At ito po yung 5,000 tubo. Ayan. Well done, my faithful servant, sabi ng Panginoon. So, gano'n yung sinabi niya, no? Pinagkatiwalaan ka ng maliit na bagay, ikaw ay karapat-dapat na pagkatiwalaan ng mas malaki. And then, dumating yung isang tao na binigyan ng 1,000. Sabi niya, Panginoon, kilala ko po kayo. Kayo po ay umamani, nagtatanim na hindi nyo naman tinanim, at gumagapas na hindi nyo naman ginapas. Kaya ginawa ko po sa 1,000, ibinaon ko sa lupa. So, hindi niya ginastos at isinoli niya, eto na po, sabi ng Panginoon, tama na alipin. Sana man lang nilagay mo sa bangko, kumita man lang na 1% yan. So, ang ginawa, tinanggal yung kanya, no, inalis, at ibinigay doon sa meron. So, ganun po yung natin, brothers and sisters. Yung talento, yung ating commitment, no, sa ating Panginoon, dapat manatili, no, at hindi natutulog. Yung talent ng tulad ni Tito Glenn, grabe, pilip ako dyan. Ang galing niyang gumitara, ang galing kumanta. Diba? Sinikat ko. No? Wala. Pati palakpak ko nga, hanggang ngayon wala sa piling. Kanina nga kumakanta ako na nakakahiya kasi namin dun sa kanta. Oo. Pero, still, di ba, si Brother Glenn, kung ano yung pagkakita ko sa kanya, pagkakilala ko sa kanya noon, lalo na, di ba? Kaya naman, Brother Glenn deserved a long life. Amen. Amen. Ayan. Congratulations, paring Glenn. Brother Glenn, sorry. Nagulas. Nagulas. Okay. So, another one, yung peace. Okay, so balikan po natin yung natin, no, kanina. Ayan, so hindi ko po nabigyan ng ng emphasize yung ating faithfulness. So sabi niyo sa Galatians 5, sabi nito, the fruit of the Spirit. As Christian, we are exhibit the fruit of the Spirit. So bilang mga Kristiyano, tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga prutas, no, bunga ng Espiritu. Kasi tayo ay bininyagan, iyan ang regalo sa atin ng ating Panginoon. So ang kailangan lang natin, buhayin, no, at palaguin yung mga prutas, bunga na ito ng Espiritu Santo. At ano po ba ang mga bunga ng Espiritu Santo? Ayan, so nasa Galatians 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ayan. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So, ibig sabihin, itong mga bunga ng Espiritu na to, hindi po ito sinabi sa atin na, oy, ibigin mo ang iyong kapwa. Oy, dapat lagi kang masaya. Dapat kang mapaya, maging peaceful at all times. No, wala pong nagsasabi sa atin, nagtuturo sa atin noon. Kung hindi, ito po ay kusang nasa atin. Kasi nga, regalo ito ng ating Panginoon. Amen. Ayan. So, magugulat ka na lang. Bakit ganun? Pagkatapos ko ng CLP, hindi ko maintindihan bakit bumalik ako. Ayan.
bakit ganun? Dati, hindi naman ako nag-praise the Lord. No? Hindi ako makatayo in front of the church, pero ngayon nakakatayo na ako. No? It is all because of the power of the Holy Spirit and fruit of the Spirit within us. Pero from this fruit of the Spirit, tatlo lang po yung ating tatalakayin. Nabanggit ko na po kanina, yung katapatan, at yung kabutihan, at kapayapaan. Ayan. Okay, so ang unang-una, yung kabutihan. Ayan. So tanda po natin yung kabutihan or generosity ay isang bagay na ito po yung bagay na kung saan not all can give, di ba? Yung iba parang ang bigat ng kamay sa pagbibigay, pero kapag dumating ka sa punto na parang pag nagbigay ka, okay lang sa'yo, masaya ka, pero for the others, napakahirap po nito. Bakit? Kasi nga, ang napakahirap i-evangelize ay ang ating bulsa. Iyan. So, pwede bang puro labor na lang? Huwag na yung honey-involved, di ba? So, kung ikaw ay namasahe, pagpunta rito, gumastos ka, that is generosity. Hindi mo binilang o inisip na sayang yung pera ko. O lalo na gabi ngayon, puro special, mahal na 50 ang tricycle. Tapos pauwi ka. Diba? So, hindi natin namamalayan, nagiging generous na tayo in a small way, in a small act way, no, ng ating buhay. So, of course, being generous, kailangan magkaroon tayo ng wisdom for a meaningful generosity. And again, yung wisdom came from our God. No? Yun naman yung gift of the Holy Spirit. Bakit po? Kasi nga po ngayon, iba na. Noong araw, kapag may kailangan ka sa akin, kahit mangunguta yung noong araw, kahit na magkano lang ang hihiramin mo, lalapit ka, personal, para may paabot mo sa tao kung katapatan mo. Pero ngayon, iba na po, text na lang. Pag bumigay ka, nagbigay ka, may kasunod agad. Ayan. So, ayaw ka naman i-judge. Okay lang naman. Kasi parang merong hindi tama. No? Parang merong hindi tama. Na kailangan natin, we need the intervention of our God. Kapag pray, Lord, tama na po ba ito? O, hindi ba na-stop na ako? Ayan. So, kung tayo talaga ay may kailangan, personal. Pumunta ka din sa tao para mas makita niya yung katotohanan na nangailangan ka talaga, hindi yung text lang, bahala na. Kung ayaw mo, duwag mo, pag swerte. Ayan. So, yun po, no? Yung generosity natin need wisdom. Ayan. So, for peace. So, peace means good order. Ayan. So, kapag tayo nga, sabi nga, kapag sa government, di ba, tayo ay, nila doon? So, ako ay sumusunod sa batas. Kaya payapa ang aking buhay. No? So, ganun din po, no, ang ating buhay, no, sa ating Panginoon. Kapag sumusunod tayo, nagkakaroon tayo ng peacefulness and orderliness in our life. So sabi nga po rito sa Corinthians 1, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. God is a God of order. Kung God is a God of order, dapat tayo nakasunod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, tayo ay nagsusumikap na makasunod sa Kanyang kalooban. Yan. So, in our daily lives, no, dapat meron din tayong kaayusan, no, at all times. The modern world presents us with problem of having infinite possibilities,
with constant choice and decisions. Ayun na po, no? So, minsan yung mga bagay, no, sa buhay natin, there are some na hindi natin makontrol, and there are some na kaya naman natin, kaya natin kontrolin. Ayan. People make definite commitments, people have no roots. Ayan. So, minsan, yung ating kumbaga, yung commitment natin with the Lord, with the people, hindi talaga ganun hindi ganun talaga katibay, no? Na kung minsan, kumbaga, hindi naman siya, kasi pag hindi natin ugali, no? Ang hirap, no? Maaaring sa umpisa, you can do it, pero kapag susunod na, nagbabago na. So, take life from day to day, be charismatic. Yun. So, being a charismatic is being a person na yung the way your life, sinusundan ka. Ayan. Parang masigla, masaya ang buhay mo. Kasi pagka masaya ang buhay mo, nakakaakit ka eh. Ayun. Pero kapag malungkot ka, ay asahan mo. Yung mga katapat mo, katabi mo, di ba? Sabi nga ng misis ko, pagka ikaw nagpapasa, nakakulog ka. O hindi naman ako suplado, ganyan na lang talaga yung design ng yung aking noo. Pina-injectionan ko na nga yan eh. Ganun pa, lalo pa rin lumalim. Ayan. So, kailangan as Christian, dapat maging tayo, joyful, full at all times, for the Lord. So, result, a life led and controlled by circumstances. Yun. So, minsan, merong mga pangyayari na talagang, ang hirap, ang hirap i-control. And for us, we have definite direction and goals. Yan. So, for us, Couples for Christ, we are on our way to heaven. So, palaging lang po tumugon tayo sa Panginoon, no? When God called us, we say yes. Nung sinabi natin yes, so itinalaga na natin yung ating sarili sa Panginoon, no? At kung italaga natin yung ating sarili sa Panginoon, nandun na yung isipin natin, no? Na susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, we all know na ang pagsunod sa Panginoon tungo sa ating kaligtasan. Yan. So the solution, order our daily lives. Yan. Some situations are outside of our control and some are subject to our control. Yan. We should not focus on what we don't know, but on what we do know. Yan. So para hindi po tayo maligaw, katulad ko dito sa Couples for Christ, minsan sa household, sabi nila, bro, nahihirapan akong mag-handle ng grupo ko eh. Kasi yung mga grupo ko, minsan ang hirap. Sometimes, some of them are professionals, teachers, and gano'n. Ako po, ako po ay guard, security guard. Pero sabi ko, hindi, binigyan ka ng chance ng Panginoon to serve. So, ang gawin mo lang, kapag kasama mo sila, gawin mo lang yung para sa Panginoon, huwag ka nang lalabas or magtatanong about their professions. Or else, matatabunan ka nila. Ayan. So, ganun din po tayo in our day-to-day lives. Practically, we should make a list of priorities by areas. Ayan. So, para hindi po tayo naliligaw sa mga commitments natin, so, kailangan, meron tayong listahan. Ano ba yung mga priorities natin? So, una-una, meron po tayong 5 major areas: family, CFC, church, work, personal. Ayan. So, dapat from the 5, alam po natin yung unang-una. Of course, syempre, sabi ko na, family first. Ayan.
Kasi when you are serving the family, you are serving God. And then second, yung CFC, and then church activities, and work and personal. We should subdivide each area into first, second, yan. So, dapat malaman natin kung first priority, second priority, yan. We should aim to know ahead of time if we can do something before committing ourselves to it. And so katulad po ako, inasa ko ni Tito Rafi, Brother Rafi, for service. Although medyo digitan, pero open pa eh. Nung makita ko open, anything for the Lord, wala namang ano eh, walang problema. So later, hindi mo nga pumasok, sorry, nauna na ako doon eh. Yan, di ba? So kailangan, malayo pa lang talaga, try to collect yung mga commitments natin. Kasi ganon, hindi tayo na niligaw or hindi nagko-conflict, hindi nagko-conflict yung ating activity. And then we should make a weekly and term length month or year schedule. Yan. So, dati kasi, nung panahon na bago rin ako sa Couples for Christ, nag-household kami ganyan. Ang pastoral leader pa namin noon, bagong chapter head lang ako, si Tito George Santos. Si Tito George Santos mahigpit, no? At saka talagang very yung kanyang spiritual malawak na. So sabi niya, Brother Danny, bakit hindi ka nagsusulat? Dahil bata-bata pa ako noon, sabi ko, Tito, it's all. Pag-aralan sa linggo, text ako, Tito, ano nga po pala yung activity natin yan tayo? Hindi ka kasi nagsusulat eh. Ang bilis bumalik, no? So tayo, lalo na ngayon, yung schedule natin, ang hirap. So dapat talaga, better, no, to list down. At ako, yun na yung lalo na ngayon, medyo malilimutin na tayo. Ayan, nagkakaidan na tayo. Ayan. So, ayan, put in all things we have to do regularly. Ayan, block out all CFC activities. Ayan, so parang bingo, block out mo na yan. Huwag ka lang mag-open lahat ng CFC. Totoo yun. Kami, last Wednesday, bumiyahin kami ng Jensen para sa icon ng YFC. And for a week, nandun kami. Nakabalik lang namin last Tuesday. So, Tuesday, rest. Tuesday, nandun kami din Wednesday, rest. And then, kahapon, mag-meeting kami ng with Tito Bobot and Tito PR. And then, ngayon, ito na naman. Tapos bukas, meron na naman. No? Lahat yun, no? Bigay mo sa Lord. Bingo. Pag pagod ka sa gabi, tulog ka lang, pagdating mo, lakas mo na naman eh. Ayan. Kasi nga, may miracle na ginagawa ang ating Panginoon. And we know, no, hindi naman kami kinakapos. Hindi naman kami nagkukulang. Kasi nga, God bless us. No, lalo na if we are faithful to Him. Ayan. So, have a weekly planning session for ourselves. Plan on Sunday for the rest of the week. Review as needed and keep on track. Ayan. And reordering our lives. Ayan. So, kung medyo complicated tayo ngayon, pwede natin reorder yung yung ating schedule. So, as we enter into a life in the Lord, in CFC, we need to make change in our lives. Ayan. So, dahil kinimit na natin sarili sa Panginoon, bigay na natin ang buo. Diba? So, sabi nga nila, bigay mo na yung kamay mo, pati buong braso na. The other way around. Okay? So, growth in the Lord, complete change overall. Nung magsimula pa lang kami ng CFC 1998, nakita ko po, kasi from Youth for Christ to Singles for Christ, ang saya-saya talaga. Diba? Hanggang ngayon yung feeling ko, Youth for Christ ako. Parang hindi ako tumatanda. Pag naandun ako, nilibagi na lang ako, di ako kasabay. Kasi slow motion na yung akin. Pero feeling ko yun pa rin. Ikaw, tumanda ka ba? Wala. Ikaw, tumanda ka ba? Hindi, di ba? Kasi nga, yung momento, naandun pa rin.
siya, talagang nung mag-couples kami, biglang nanibago yung ano ko. Sandali, sabi ko, nakita ko yung mga couples, may sasakyan, tapos may gastusan. Kaya sabi ko, Lord, paano kaya yan? Dati humihingi lang ako sa tatay ko Oo, ngayon, naku, kailangan na pala, may kanya-kanyang ano na pala. So, ang ginawa ko, sabi ko, Lord, Mama, sabi ko, ano muna tayo? Mag-live tayo for a year. Ngayon, pag nag-live tayo, magtrabaho, kasi doon tayo maraming pera. Kala ko, ganun lang. Pagdating na pagkaraan ng isang taong, ganun, wala. Wala pa din. Naglayo lang. Tapos, later on, na-realize ko, parang lumalayo na ako sa Panginoon. Minsan pakain mo, nalilimutan ko na mag-pray over. Sabi ko pa, parang may kulang na. And yung buhay ko, feeling empty na. And so, bumalik ulit kami sa Couples for Christ after a year. Nag-CLP na naman kami. Member na naman ako. Para ngayon, para meron akong household. Gusto ko yung may household ako. So another, nung young adult ako, CLP type pa yun. Nung Youth for Christ, naging camp, nung SFC, CLP na naman, 13 talks, tapos 13 talks na couples. Grabe, di ba? So, nag-enjoy kasi ako. So, ganun po, may total overhaul and changeover. Kasi para manatili ka sa track ng ating Panginoon. Ayan. So, we need the order, priorities, and put more order in our daily lives. Ayan. So, we reflect the Lord's priorities so we can be a better position to serve the Lord. Yan. So palagi lang po, palagi natin talaga yung ating sarili sa ating Panginoon. Magugulat na lang kayo, hindi naman hindi magiging komplikado yung buhay natin pagkos napakagaan ng ating buhay. Naalala ko nung mga bata-bata pa kami, nagsisimula pa lang kami, sabi ng mga biyenan ko, yung mga hipag ko, kasi ang work namin, nagkakagal kami sa iba't ibang lugar dahil nga sa mga co-op. So, Luzon, Visayas, yan, Norte, madalas kami dyan. So, ang bilis ng isang linggo namin. Pagdating ng Monday, may prayer meeting kami. Kinabukasan, biyahe kami ng Isabela. Tapos, pabalik kami ng Friday evening para madaling araw ng Saturday. Nandito kami. And then, may activity ng Saturday. And then, Sunday, may activity na naman. And then, Monday, prayer meeting. Kasi dati, weekly prayer meeting. Wala ano. Ngayon, dalawa lang Dati, weekly. Grabe yun. No? And then, ganun yung namin, napakabilis ng buhay namin. And then, sabi ng mga biyanan ko, mga hipag ko, puro na lang kayo si Lord, napapabayaan nyo na yung mga bata. So, growing up, sabi namin din, bahala na si Lord doon, di ba? So later, as time goes on, na-realize nila na yung community, napakalaking bagay sa amin. Lalo na nung time na nasa malayo kami, and then nag-text yung bayaw ko, naku yung bunso ko, biglang tumawid, tumilapon. Ngayon, sabi namin, naliit, tapos tumilapon. Oo, nasa ER. So, hindi ko malaman yung gagawin namin. So, nag-drive talaga ako ng ang bilis. And then, sabi ng asawa ko, baka naman tayo naman ng aksidente, mas lalo maging komplikado. And then, na-realize ko Lord, sabi ko, I trust in you. Sabi ko, okay, go ahead, may nangyari sa anak ko. Pero sana, it's a light accident lang. At hindi yung katulad ng nasa isip namin. And going lang, pagdating namin every year, mga 8 p.m., pagdating namin yung aming anak na maliit, that time, she was just 2 years old. Ang saya-saya kalaro, mother. Wala, meron pang nagpapasipay, may nagpo-comfort pa sa kanya. Mother, nagpapasok agad namin, di ba? Siguro kung wala tayo sa Panginoon, baka iba, yung situation ng aking bunsong anak. Ayan. So, principles. The Lord is our first and highest priority. Ayan. Ako po, talagang the joy of our life ay nasa Panginoon na.
At talagang even yung mga anak namin, sabi ko, meron akong 4 na anak, isang lalaki lang. Lord, kung gusto niyong kuhanin magpari anak ko, ibibigay ko. Pero mukhang imposible. Guwapo. Parang mukhang imposible. Ayan. Baka may mga nakakahalata. Ayan, okay. So, ayan, first and greatest commandment. Kasi yun naman yung first and greatest commandment ng ating Panginoon. Love thy God with all your heart, mind, strength, soul. Ayan. So, kaya sabi ng Panginoon, dahil yun yung kalooban niya, gawin natin. No? Gawin natin. We must be ready to give up everything for Him. So sabi nga sa Mateo 13:44, ang natatagong kayamanan, meron daw isang lalaki, doon sa property niya, naghumay siya. Pag-humay niya, merong ginto. So ang ginawa niya, binalik niya yung humay. Yung tinubunan niya ulit, tapos binakuran niya yung lupa. Tapos lahat ng mga property niya outside, binenta niya. So yun na lang property niya, yung kanyang inangkin. Bakit? Kasi naandun yung kayamanan. And for us, brothers and sisters, natagpuan na natin yung kayamanan. At sino yung kayamanan? Ang ating Panginoong Jesucristo, na nasa Kanya na ang lahat. Pupunta ka pa ba sa labas? Masyag ka pa ba? Bibili ka pa ba ng ibang property? Dito na po tayo sa ating Panginoon. Amen. Okay, so we need to trust in God. Ayan, so yung mga anxiety natin, Tagalog pa talaga eh. Para yung nababaligaw. Ayan, so yung mga anxiety natin, papapalisan natin, no? Yan yung mga yan yung mga practical, real enemy natin. Diba? Nung chapter 8 ako, bro, wala nga akong pamasahe. Aakin pa ako dyan. Wala nga kami pagkain eh. Aakin pa ako dyan. Totoo naman, kasi magpunta kami ng prayer meeting sa bahay nila. Prayer meeting kami, kayo mo na gano'n. Tapos sabi, diba? Pero, diba, meron kami umatin na gano'n, and yet, nabago yung buhay niya. Diba? Nagtuloy na. Patagilid kayo, mentrance. Oo, diba? Kasi nga, bigay mo sa Panginoon, kasi your plan are not different from God's plan. Kung yung sketch ng bahay mo, buhit kamay mo lang, sa kanya architect, no, mas maganda, no, ang design mas maganda, yung plano ng Panginoon sa atin, no. So sabi ng Panginoon, huwag kayong mapalisa, huwag kayong matakot, kung ano yung kakainin nyo ngayon. Sabi niya yung mga ibon sa ipapawid, hindi nagtatanim, hindi umahani, kumakain sila, di ba? Yung mga bulaklak sa parang, sabi niya, umuulan, tapos umiinit, no, namamatay sila pag ulan, tumutubo ulit. No? Sabi niya, si Solomon na napakayaman, nasa kanya lang lahat. Hindi nagkaroon ng kasinumbrang iyak, ng ganda ng mga bulaklak na yun, ng kanyang kasuotan. Diba? Kung yung mga ibon, no, yung mga halaman, nagkakaroon ng buhay, no, ng pag-asa sa ating Panginoon, tayo pa kaya, no, nakawangis niya. Hello? Sabi niya, mas importante, no, ang katawan kaysa sa damit. Yan, dami example ng ating Panginoon, di ba? Kami po, 8 kami magkakapatid. 4 ang lalaki, 5 ang babae. Dumating sa punto, mahirap kami. Wala, noong 1986, no, nung EDSA revolution, pagsakla ng negosyo, biruin mo, talaga ang papa ko, wala na siyang, walang kita. So, ginawa niya, nasa ano na lang siya, kwarto, nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Maya-maya, may tumapatok. Iyan, sabi niya, Brad, dito yung may pagkain dito. O kaya minsan, pag pumasok dito, magugulat ka na lang, may naiwan. Diba? God works in mysterious ways sa buhay natin. Kung hindi, kalahin mo, tumaba pa nga ako ngayon. Diba? Eh dahil, halos pagpatik, magkakilala tayo, kapet-pet, ikaw nga rin eh. Teka lang. So, God is a loving Father who has our best interest
No, anak niya tayo eh. Hindi niya tayo papabayaan. Kaya huwag tayong matakot. Go lang sa service. Go lang. Ano ko na po yan? I'm a living witness. Kasi nga, 30 years something na ako, no? In our community of Couples for Christ. Before the Youth for Christ, active po ako sa simbahan sa bayan. 180 kami sa Kristan before. Kasi lahat po ng mga parishes dito, sub-parish lang po. Kahit yung bago sila, Amparo na yan, Maligaya, lahat po yun, isa lang ang simbahan ng bayan. Ayan. So pag nagsimba doon, hindi talaga mahulugan ng karayo sa dami. Ayan. So, and then, nung mag-couples yung papa ko, at mag-join kami sa Youth for Christ, I realized na dito talaga ako sa couple, sa Youth for Christ. Kasi nga, tao sa tao, evangelization. Sa simbahan, nag-aantay ka lang napupunta. Pero dito sa Couples for Christ, we invited people. So very spiritual talaga, no? At napakasarap na tayo yung nagiging way. Sabi nga ng papa ko nung araw, malalaman mo lang ang tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, kapag nilalayo ka sa simbahan, hindi kaibigan yon. Pero pag inilalapit ka sa simbahan, yun ang tunay na simbahan. Kanina makukuluyod yan. Hindi ikaw yun. Hindi pa ako yun. Napapiyok pa ako. Ay, lobat. Lobat na. Charger. Ayan. Baka maputol pa tayo. Okay, we need to strike the right balance among our many important activities. Not overemphasize one of the three men, no? Minsan kasi tayo, yung nakikita natin, yung mga marami ng revelasyon sa akin. Okay.